Santa Rosa ang tinaguriang Lion City of the South. Ang isa sa pinakapremyadong lungsod ng Team Luzon. Balikan natin ang mga kasaysayan at pinagmulan, pati na rin ang kasalukuyan ng bayan ng Santa Rosa. Bago pa maging bayan ng Santa Rosa ang pangalan ng lungsod, ito ay tinatawag na Baryo Bukol. Dahilan sa madaming burol na makikita sa katimugang bahagi ng lugar. Ang Baryo Bukol ay isa lamang sa baryo ng bayan ng Biñan ng mga panahong iyon. Buhat ng taong 1792, ang pagdating ni Fraile Francisco Fabie na isang paring Dominikano mula sa Universidad de Santo Tomas, nagsimula ang parokya ni Santa Rosa sa Baryo Bukol. At napagpasyahan ng mga residente na tawagin ang lugar batay sa kanilang patron. At kasabay nito ang pagkakatatag ng munisipalidad ng bayan ng Santa Rosa. Isa sa mga kapansin-pansin na main attraction dito ang Santa Rosa Arc. Sa kasalukuyan, ang arkong ito ay bunga ng ikatlong ebolusyon simula na maitayo ito ng mga nagdaang pananakop. Dito rin matatagpuan ang pumapangalawa sa pinakamataas na bantayog ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ito ay may taas na 18.3 meters mula sa lupa. Mula naman sa simbahan ng Santa Rosa, kahanga-hanga ang arkitektura ng simbahang ito. Kapansin-pansin din ang mga haligi at matataas na kisame na may iba't ibang disenyo. Nakasisigurado ako na kung sakaling nakapagsasalita man ang mga haligi at pader ng simbahang ito, siguradong marami pa silang maikwekwento sa akin mula sa nakaraan. Isa sa mga pinuntahan ko ng araw na iyon ang Casa Savalle, kung saan nakatira si Architect Mario Savalle na isa sa mga kaapu-apuhan at isa sa mga unang pamilyang nanirahan dito sa bayan ng Santa Rosa. Andito naman tayo ngayon sa Casa Savalle, kung saan ito ay isa sa mga sinaunang bahay dito sa Santa Rosa. Kaya tara, pasukin natin kung ano nasa loob. Ang Casa Savalle ay itinayo noong 1888 bilang isang kamalig ng pamilya Savalle noong panahon ng mga Kastila. Nang mapasok ko ang Casa Savalle, naramdaman ko kung paano mabuhay sa isang lumang panahon na posible palang marating hanggang sa ngayon. Itong ating Santa Rosa, under Dominican. Ngayon, yung isang priest doon, ma-assign dito. And then yung original na Savalle is Sabala, hindi Savalle. Isinama siya dito sa Santa Rosa. Parang siya ang assistant o pare na
yung mga gumagawa ng mga yabay sa binyag, di ba? Isinusulat yun sa mga libro. And aside from that, siya din ang naniningil ng mga bayad, kumato, is Hacienda, pinaupa ng Dominican Order sa mga tao. And then, during the time na nanalo ang American, binayaran nila ang Spanish government na $20 million. Ngayon, lahat ng property ng Spanish magiging property ng American government. Kung itong Santa Rosa is Hacienda, pag-aari ng Spanish Dominican Order from UST, is nakuha to ng tawagin to nila noong araw, it is not a public land. Ito is Hacienda. Kaya ito is may mga title. Ginawa ng Amerika, they distribute it sa mga taong yung gumagawa ng lupa. Matapos naman ito ay pinuntahan ko ang Santa Rosa Museum na nagsilbing bahay pamahalaan noong 1828 na mga panahon ng Espanyol. Dito makikita ang lumang alaala ng kasaysayan at mga sinaunang kagamitan mula sa bayan ng Santa Rosa. Mula naman sa sinaunang kasaysayan, puntahan naman natin ang isa sa mga natatanging lugar ng Santa Rosa. Walang iba kundi ang Enchanted Kingdom. Andito po tayo ngayon sa Enchanted Kingdom, wala isang world-class theme park na Pilipinas. Tara, samahan niyo ko. Dito tayo. Mula sa entrance ng Enchanted Kingdom, ramdam mo na agad ang pagdagsa ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng lugar. At syempre, hindi kami magpapatalo dito. Sa pagpasok pa lang namin, sumalubong na kaagad ang Victoria Park na kung saan makikita ang centerpiece attraction na walang iba kundi ang Grand Carousel. Midway Boardwalk, isa sa mga kailangan namin na yung roller skater, kung saan walang takot namin in-enjoy ang masaya at nakaka-excite experience kasama ang aking mga friends. It's more fun. Bukod sa roller skaters, makikita din ang Apat na Way at ang Extreme Tower sa Midway Boardwalk. At andyan din ang Wheel of Fate na may taas na 130 feet mula sa lupa. Pati na rin ang Bump and Splash at ang Aqua's Away.
Actually, hindi ko na first time dito sa AK. Pero kahit ilang beses na akong bumalik dito, iba pa rin yung feeling na nadudulot sa akin mga Enchanted. Sila dito. Oh, pretty tayong tatlo. Kahit umulan man ng malakas, walang makakapigil sa amin para mag-enjoy. Kahit pa mabasa kami ng sobra, basta enjoyin lang natin ang magical rain na hatid ng Enchanted Kingdom. Bring home the magic. Yan ang tema sa Midway Boardwalk. Dito, makikita ang Harry Houdini's Magic Shop. Pwede kang mag-shopping for your souvenirs to make memories last a lifetime. Kaya talaga namang bring home the magic with that special someone. Midway Games and Video Arcade. Isa lang yan sa mga paborito ko dito sa Midway Boardwalk. Para kasi bumabalik ako sa pagkabata pag nakikita ko ang mga arcade games katulad nito. Jungle Outpost. The heart of the Amazon is the setting of the Jungle Outpost. Jungle Log Jam na yata ang pinaka-paborito kong ride dito sa Enchanted Kingdom. Para ka na ding nakapunta sa Amazon River sakay-sakay ng isang malaking troso. At syempre, dapat ready kang mabasa at paligo sa tuwa pag na-experience mo ang Jungle Log Jam. Hey! Welcome to Log Jam! Welcome! Welcome! Log Jam! Reveal the glory of the American Space Exploration Program of the 60s at the Spaceport. Experience spine-tingling speed and flight on the 11th-story high space shuttle, named after the first manned spacecraft. Sa sobrang taas at bilis ng pagbulusok ng space shuttle, hindi mo maikakailang magkahalong kaba at excitement at adrenaline rush ang mararamdaman mo pag nakasakay ka na dito. Portobello. Dito makikita ang Rio Grande Rapids, Flying Fiesta at ang pinakabagong ride ng Ito, ang Disco Night.
Boulderville, konting lakad pa, mararating mo na ang Boulderville. Bagay naman ito para sa mga chikitings. Para naman sa mga chikiting, andito ang Petrified House para mag-enjoy sila. There's no place like New York, kaya naman, nandyan din ang Brooklyn Place to enjoy with Rialto Theater. Brooklyn's motion simulator theater that combines sight, sound, and movement. In Rialto, one does not merely watch a movie, one is actually in the movie. Para ka na din nag-time travel in New York during 1940s. Lahat ng yan, dito mo lang makikita sa Enchanted Kingdom. Kaya wag na kayong magpahuli and feel the enchanting experience. And let the magic stays with you. Mula dito sa Santa Rosa, Laguna, Enchanted Kingdom, ako nga po pala sa Regine Monique Resio ng Pinoy Escapade. Ang bayan ng Santa Rosa ay isang salamin ng kasaysayan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At abangan ang part 2 ng Santa Rosa episode ng Pinoy Escapade at mga kasaysayan na itinatago ng bayan ng Santa Rosa. Ako po si Judel Sarmiento, lahat ng yan dito lang sa Pinoy Escapade.